How long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na Ganda naman pong ito? tanong yan. No? Puta naman, oh. Ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga. Ayan na mga kababayan, itong si Dizon, minura na si BBM dito sa EDSA. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. At ito pong si Congressman Toby Chanco. Binanata na po si Marcos Jr. mga kababayan. Ito na po talaga ang ating pinakahihintay. Ano ho? Tandaan po natin, ang mga magkakakampi, pag yan na po ang nag-away-away, matindi po ang magigiba po dyan mga kababayan. Pero po, yung mga magkakakampi po ay patuloy pong magkampihan, naku po, wala na po tayong magagawa dyan mga kababayan. Pero dito sa bidyong ito, nako, ito na mga kababayan, ang matinding banat ni Toby Chanco dito nga po kay Marcos Jr. At isang pambihirang pangyayari po ito mga kababayan, atin po ngayon tutunghayan sa bidyong ito kung inyo pong papatapusin. Ano ho? Kasi marami po hindi nagpapatapos, pero kung hindi nyo patapusin, wala pa akong magagawa. Okay? Eto po mga kababayan, tunguhin na po muna natin ito pong mga video na diretso na po tayo, wala na pong intro-intro. Eto po, may video pong mga naglutangan mga kababayan. Ito pong si Dizon noong panahon, nung hindi pa po bumabaha, ito po ang kanyang mga pronouncement. Matagal na po ito mga kababayan na video na ito ha. Siguro mga 1 taon na ito mahigit. Ano yung ginawa dito ng district natin dito sa GR na ito? Kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective. So, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, kahit paano, may ibsan tagay natin ang pera. Sabi niya, as long as tama ang gagawin at hindi nanakawin ang pera, maganda po ang kinahinatnan. At ito na po ang kinahinatnan ngayon mga kababayan. Dahil hindi po ninakaw ang pera, hindi po magbabaha. Kaya lang nang magbaha, anong nangyari sa pera? Ulitin natin mga kababayan, panoorin niyo maigi ha. Ano yung ginawa dito ng district natin dito sa GR na ito? Kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Ayan, kailangan ganito na raw ang gawin sa buong Metro Manila. Kasi maganda daw yan mga kababayan. Pag hindi daw ninakaw ang pera at hindi nanakawin ang pera, magandang pagkakagawa, hindi na magbabaha. Kaya ganito na ang kanyang suggestion. Ganito ang dapat gawin sa buong Metro Manila. Ito. Kasi nakita natin effective. Effective daw. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, kahit paano, may ibsan tagay natin ang pera. Ayan. Sa tingin niyo mga kababayan, tama ang ginawa? Sa tingin niyo mga kababayan, hindi ninakaw ang pera? O Dizon, ikaw ngayon ang babalikan ng taong bayan. Sa tingin mo ba, hindi ba ninakaw ang pera? Sa tingin mo ba, tama ang pagkagawa? Sa tingin mo ba, hindi na nagbaha? O, palpak ka Dizon, dapat mag-resign ka na. Manang-mana ka lang sa amo mo. Manang-mana ka lang sa amo mo. Ayan mga kababayan, ngayon na po yan, no? Manang-mana talaga ito si Dizon sa kanyang amo mga kababayan. Ito, panoorin ninyo ha, yung kanyang pinagmanahan. Ito yung kanyang pinagmanahan kasi nga, mana-mana itong mga kababayan eh. Mana-mana ang ganitong mga klasing pananalita at ito yung kanyang pinagmanahan. Yung amo niya mga kababayan. Ito. Plan kontra baha ang tawag namin dito. Dahil Ito po mga kababayan ay November 12, 2025 pa. Ano ho? Nang sinabi ito ni Marcos na may plan kontra baha. Gaano ba kaganda itong proyekto ni Marcos na ito? At gaano ba kalaki ang pera na inilaan dito? Panoorin natin. napag-aralan namin ng mabuti. Napag-aralan ng mabuti. Malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin
lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isang-isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating, ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Plan. Ayan mga kababayan, napakaganda po na sinabi nito noon ni Marcos Jr. November 12, 2025. Yun ang kanyang sinabi. Inilunsad ni PBBM noong November 12, 2025, August, no? November 12, 2025, pero ngayong August ay baha pa rin. Palpak ba o bola lang? Parehas po, ng bola at saka pumalpak. Di ba mga kababayan? Maliwanag naman po yan eh. Ganyan na po si Marcos Jr. Una na nga po siya nagmalaki niyan noon. 5,500 flood control natapos na. At marami pang matatapos. Ganito rin yung sinabi niya ngayon. Kahit matapos na yung 9 months, itutuloy pa rin nila. Pero tingnan nyo naman ngayon mga kababayan, hindi pa po umabot yatang 9 months, November. 9 months naman, November. December, January, February, March, April, May, June, July, August. 9 months. Hanggang July pala, 9 months. August na ngayon, 10 months na. So, hindi na nila hindi na nila pinagpatuloy, mga kababayan. Kaya bumaha na eh. Palpak pa rin talaga. At bula pa rin. At ang matindi dito, mga kababayan, kasi nga po, ang pera na nawala dito kung gaano kalaki. Pakinggan ninyo mga kababayan ng kanyang alipin. Ayun yung alipin niya sa gigilid. Ito po, magkano nga ba talaga pala? Magugulat ka dito mga kababayan kung magkano pala talaga ang halaga ng EDSA na yan, yung yung espalto lang na yan. At gaano ba sana katiba yan mga kababayan? Dahil ito daw po ay pambihira, bihira lang daw po ito. Ganito pala ito katibay, pero panoorin nga natin mga kababayan bago tayo magkomento. Gaano katibay, gaano kaganda itong nilagay dyan sa EDSA. How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na naman Ganda pong ito? tanong yan. No, una, Ang ganda po ng tanong ha. Gaano mo ka-assured? No? Assurance. Tandaan nyo mga kababayan, yung tanong, tinangayunan niya, napakaganda ng tanong. Kung gaano daw po katibay na hindi po ito, tatagal po ito ng matagal at hindi lang 1 or 1.5 year ang itatagal. Ito ang sagot niya. Maganda daw pong tanong niya. Magandang tanong niya. Anong sagot mo? Maganda rin ang sagot niya mga kababayan. Panoorin natin. una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at itong pagre-reblock natin, no, talagang piling-pili. Ibig sabihin, nung una kasi ang piano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula. Wait lang guys ha. So ito daw pong espalto na ginagamit ng ngayon, no, ay piling-pili. Ang ginagamit nating asfalto ngayon at itong pagre-reblock natin, no, talagang piling-pili. Ibig Piling-pili daw po ito mga kababayan ha. Piling-pili. Gaano ito kapiling-pili? sabihin, nung una kasi ang piano, Pinky,
talagang babakbakin yung buong EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento. Yan, tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin and find better technologies that other countries are using already. So, Mga kababayan ha, ito pala, ang original na plano nito ay mula EDSA Ruas Boulevard to Monumento. Kabilaan, yung southbound at saka northbound. Tumanggi daw ito si BBM. Sabi niya, maghanap ka ng mas magandang paraan or mas magandang dapat gawin na ginagamit na sa ibang bansa, mga kababayan. Ginagamit na sa ibang bansa to ha. O, panoorin natin. yan ang pinigit nating gawin, no? Yan daw po ang pinilit nilang gawin. Yung nanggaling na, aprobado na, maganda na sa ibang bansa. Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan at ito na yon, no? Yung Ayan. Naghanap daw ang mga engineers ng bagong paraan at ayan na yan. bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto Mas matibay na asfalto, mga kababayan ha. na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga Ito, tinan mo ha. Ito palang mga asfalto na linalagay nila ngayon ay ginagamit lang ito para sa mga expressway. So, special ito. sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. At sa mga runway, sa mga airport. Matibay nga ito, mga kababayan. Kasi nga, di ba? Tipin mo ha. Una, ang pinakamatibay dito na pinag-uusapan, yung mga expressway, dahil nga po sa halos araw-araw po dinadaanan po yan ng iba't ibang mga klase ng mga sasakyan. Halos lahat ng mga sasakyan dumadaan po sa expressway. Ano ho? Now, dito pa sa runway. Gaano ba katibay dapat ang mga espalto dyan sa runway? Kasi nga, di ba, ang pressure ng lipad ng eroplano, napakalakas, di ba? Ramdam mo yan pagka umaangat na tayo or kaya bumababa or kaya paangat pa lang. Ramdam natin yan, mga kababayan, di ba? Sobrang lakas ng vibration, nagba-vibrate talaga ng matindi yan eh. So, kung espalto na mahinang klase, abay, bungkag. Kumbaga sa Bisaya pa, bungkag ka agad yan. Pangag. Pangag dayon. Okay. So, ang ginagamit dyan, matibay pala at pambihira pala, isa pala sa espalto na pinakamatibay. Tuloy. First time natin ginamit itong asphaltong ito sa ating Kita ho, napapangiti si Pinky Web dahil sabi niya, ang ganda pala nito, no? Kasi biruin mo, yung ginagamit sa mga expressway at ginagamit sa airport at ginagamit sa ibang bansa, ito ngayon ang ginagawa na aspalto dito sa EDSA. So, parang ganda, di ba, mga kababayan? mga Is it normal national road. I'm assuming it's more expensive than the It's a usual. little more expensive, pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa. At nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko yan pas 5 billion lang, o wala pang 6 billion. Okay. Oh. Kaya, mali din pala mga kababayan na sinasabi nila na 1.2 billion. Kasi daw po pala, around 5 to 6 billion pala ito. Kasi ang original palang budget sana dyan ay 17 billion, mga kababayan. So parang nakatipid pa. May utang na loob pa ang mga Pilipino dyan, mga kababayan. O ulitin nga natin. At nag-reduce tayo dramatically nung scope O nag-reduce daw sila, no? So, kumita pa tayo, nakatipid pa tayo. Palakpakan natin, mga kababayan. Palakpakan natin. O, tuloy. of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko yan pas 5 billion lang, o wala pang 6 billion Okay. ang gagastusin natin for the entire stretch of it. Northbound and southbound. Both. And Both how yan. long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Ayan, mga kababayan, na ang sinasabi daw po sa atin ay minimum 5 years. Yang sa EDSA na yan. Ano ho? At ito nga po yan, mga kababayan, di ba? Ito yung, balikan lang natin itong video kahapon na ito. Ito yung pagyayabang ni, so hindi po ito 1.2 ha. Ayon kay Dizon mismo, 5 to 6 billion pala ang gastos dito. Hindi po 1.2 billion. Ito yung kanyang pinagyabang, mga kababayan, na napakaganda daw. Ginagamit na ito sa mga airport at mga expressways. Nakikita niyo yung geyser na to? Ayan o. Ah. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Talagang ganda oh. Diba?
Gas na to, ubusin na lang nila to, tapos hinto na. By 5 a.m., passable na to. Ganda. Ganda. EDSA, ang lakad mo dito, sideways eh. Sidewalk talaga kasi sideways yung lakad eh. Hanggang dito lang tayo dati. So, mahigit doble na to. So, bike dito, pedestrian dito. No? Nakikita niyo yung laser na to? Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na Tingnan niyo mga kababayan ha, nandun din yung mga barrier ha, nandun ang Nakikita barrier niyo yung ha. laser na to? Andun ang barrier. Ayan oh, mga barrier ha. Kita niya po na yan, magkadikit-dikit ha. Tandaan po ninyong barrier kasi sisisihin niya po yan. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Gas na to, ubusin na lang nila to, tapos hinto na. By 5 a.m., passable na to. Alam mo, ang ganda nga pala talaga tingnan mga kababayan. Ano? Ang ganda talaga tingnan itong ano na to. Pagkakagaw, ginamitan po ng laser eh. Para hindi nagkakamali, pantay-pantay na. Kasi di ba minsan, may mapapansin ka mga espalto, minsan ano rin, alon-alon. Di ba mga kababayan, sino sa inyo mga nakadaan na ng mga ka-espalto lang pero parang alon-alon? Di ba may ganun eh? Oh, may mga ganun ako nadaanan. Minsan kahit nakamotor ako, nakasasakyan ako, ganun, nakikita ko yan eh. Pero ito mukhang... Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong asfalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong mga nagdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Makabalita naman to si wala daw masyadong pagbaha sa Metro Manila nitong nakaraang araw. Ng titik na naman hindi lang Metro Manila, ang dami pong mga binaha. Ito na mga kababayan, yung kanyang pinagmamalaki. Puntahan na po natin tong video na pinagmamalaki nito kanina ni Jason mga kababayan. Ito na po yun Kaya lang, tatabunan natin as usual kasi nga ABS-CBN po may-ari eh. Yan, okay? Tabunan po natin para hindi po tayo copyright. Puta naman Ba nangyari nito kabago-bago? Bakit ang kagad na? Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga. Ayan, nagmumura na siya dito mga kababayan. Sino minumura mo? Murahin mo yung amo mo, pati sarili mo, Jason. Huwag kami. Huwag kang pamura-mura lang dyan. Parang sa Davao ka, nagpunta ka doon, pamura-mura ka. Anong nangyayari sa mura-mura mo na yan? Nagsayang ng bilyon-bilyong pera ang tao. Yung tax namin, napunta lang dyan sa pamura-mura mo. Yung pinagyabang-yabang mo yan Ginamitan ng mga ngayon. Hindi mo na may pagyabang. Tingnan niyo mga kababayan, sino sinisisi niya. Dapat na-anticipate natin to Para Dapat na-anticipate natin to, gago. Hindi kami ang sisihin mo. Ikaw, kayo. ado Ayan hindi gumalabas Kita mo doon tinan mo, ayan hindi gumalabas Hindi lumulusot So ang nangyayari, lusot Dinukot pa niya yung dinukot pa niya yung butas ayun, yung dinukot niya yung butas May butas naman itong mga barrier. Pero hindi daw lumulusot yung tubig. So ang nangyayari, since lowest point ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman ayun lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to Bakit hindi naman lang na-anticipate yun Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Puta naman, Huwag ka ng palusot, gago. Huwag ka ng palusot, pangalan mo. Ano nangyari nito kabago ba? Nagde-drain Huwag ka ng siya. palusot, Huwag ka ng palusot. Wala ka ng karapatan magpalusot-palusot Ideally dyan. sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala Huwag ka ng palusot, pangalan mo. Jason, huwag ka ng palusot dyan dahil itong ginagawa ninyong project na ito, kitang-kita na po talagang palpak. Palpak na palpak ito. Unang-una, nakita mo po yan Di ba mga kababayan, tinuro ko nga kanina sa inyo, di ba? Yung barrier andoon na.
Pina-take note ko sa inyo yung barrier, nandoon na yon. Bakit kailangan sisihin ngayon ni Dizon? Hanap ka na lang naman ng sisi eh. Tapos kunwari sasabihin mo pa, kontraktor na yung ano dito, wala nang ano sa gobyerno. Utot mo. Sa tingin mo hindi gagastos ang gobyerno diyan? Wag nga ako. Ginagago mong Dizon talaga itong ano natin, mga kababayan, no? Ginagago talaga tayo nitong gobyerno na ito, mga kababayan, sa totoo lang. Tipin mo yan, sasabihin niya ngayon, wala daw anong gobyerno diyan. Posible yan. MMDA gagastos at gagastos pa rin yan, pagtatrabahoan pa rin ng MMDA yan. Hindi naman lahat yan sasuldurin. At saka magpakita nga kayo ng ebidensya na talagang lahat yan ang gagawa dyan kung private contractor. At pinagyabang mo yan, ha? Sabi mo, pinakaano dyan, 5 years. Wala pang isang taon. Wasak-wasak na. Tapos ang isa pinagyabang mo, ginagamit niya sa mga expressway at saka sa mga runway ng eroplano. At first time yan. At sa ibang bansa yan. Pagkatapos ngayon sasabihin mo, hindi ba ninyo na-anticipate ito? Gago, ikaw ang hindi naka-anticipate. Hindi mo in-anticipate yan. Kitang-kita mo naman, nandun yung mga yung mga barrier. Ako sa totoo lang mga kababayan, di ba dapat lagyan na lang ng siwang kung hindi nila kaya hindi kaya doon sa butas. At para namang, alam nyo, malaking katangahan talaga yung mga, naliit ng butas na yun na ginudukot niya, halos hindi ka na ito magkasyang kamay mong isuot mo doon sa butas eh. Kasino na lang ba yan? Mabarahan niya ng plastic or mga buhangin, mga alikabok. Pag naipon yan doon, barado na yan, di na yan aandar. Pinagluloko tayo nito talaga mga kababayan ito mga ito. Mayroon lang masisi. Pero ang masaklap, bilyon-bilyon po ang nawawalang pera sa bayan. Gastos, another pera na naman ng bayan yan. Diba? Ang dapat kasi dyan, dinagyan na lang ng siwang kahit ganito kalalaki pagitan, di ba? Imposible naman lumusot pa dyan yung bus, imposible naman lumusot pa dyan yung motor, Di makakalusot ang motor, yung ganito kalaki. Mga isang ruler, 12 inches. Isang ruler. Di napakalaki na nung nabutas na yun. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap pang every other ganun, 'di ba? Every pagitan ganito. Isang ruler, di lahat ng tubig dadaanan yan. Lalabas, hindi may ipon diyan. Pinagluloko talaga tayo nitong season na ito eh. Katangahan nila, pinapasa nila sa atin mga kababayan. Akala siguro nila tatanggapin natin yung katangahan nila mga kababayan. Ang hirap eh. 'Di ba? Oh. Amura-mura ka pa. Ginagawa mo na lang saglit-saglitan, pamura-mura mo dyan. Wala namang kakwenta-kwenta pinagsasabi mo. O, kita mo mga kababayan, yan po, napapatunayan po sila. Ganyan po ang kanilang mga sinasabi nung una. Pero pagdating na ng ito na, kanya-kanya na sila ngayon ng palusot, kanya-kanya ng sisi. Manang-mana ito si Dizon sa kanyang amo talaga, si BBM. No? Pag nambubudol pa lang, ganda ng mga sinasabi, di ba? Pero pag nakuha na, at nagka-problema na, sisi dito, sisi doon. Di ba? Ganun po yun. Yung mga walang kasalanan, yun ang mga sinisisi. Bueno, eto, ang matindi. Hindi ka na basta pwedeng magsisisi dito dahil binabanatan ka na ng mismong, parang kamag-anak pa yata ni Marcos itong si Toby Chanco mga kababayan, di ba? Ito, panoorin nyo. May post po dito yung Peanut Gallery Media, mga kababayan, 22 hours ago. No? Sabi dito, an incredible statement, Representative Toby Chanco said, Mr. President, you started this fight. Now, prove that no amount of money, influence, or political connection can place anyone beyond accountability. If Martin Romualdez is not charged with plunder, sana yun? The Filipino have no choice but to conclude that he had an ace up his sleeve. Finish what you started, Mr. President. Ano bang ibig sabihin nitong ano? The Filipino have no choice but to conclude that he had an ace up his sleeve.
Ano bang ibig sabihin niyan mga kababayan? English kasi hindi natin maintindihan eh. Tanong nga natin, anong ibig sabihin niyan? Pero simple lang sa nakikita ko, the Filipino have no choice but to conclude that he had an ace up his sleeve. Ano ba ang ibig sabihin ng sleeve? Sleeve ba ito mga kababayan, yung long sleeve or sleeve na alipin? Conclude he has an ace up his sleeve. Or mayroon siyang ano? Mayroon siyang alas, ace, di ba? Sa kanyang balikat. Ganun ba ang meaning nito mga kababayan? Or mayroon alipin na hawak niya sa balikat, hawak niya sa liig. Ibig sabihin mga kababayan, sinasabi ni Toby Chanko, Mr. President, tapusin mo yung inumpisahan mo. Kung hindi mo may pakulong si Martin sa kasong plunder, walang magagawa ang mga Pilipino ay iisipin na ikaw ay hawak sa liig or mayroon siyang hawak na matindi. Ano ba ito? Conclude. Sandali lang ha guys ha. Sandali lang. Conclude that he had an ace up his sleeve. Minsan kasi magkakaiba-ibang meaning nito mga kabayan. Napagpasyahan, napaisip siya na may tinatago siyang malakas na alas o lihim na panlaban. Yan na nga yun mga kababayan. Yan po yan. Ibig sabihin, the Filipino have no choice but to napaisip siya na may tinatago siyang malakas na alas o lihim na panlaban. Yan pala yun mga kababayan. Malamang, itong si Martin Romualdez, mayroon po talagang malakas or lihim na panlaban dito kay Marcos Jr. pag hindi po niya maipakulong itong si Martin Romualdez sa kasong plunder. Yan po ang iisipin ng mga Pilipino. Ikaw ba, Pilipino ka? Kung Pilipino ka, ano ang iisipin mo pag itong si Martin Romualdez ay hindi mapakulong ng plunder? Ayon kay Toby Chanko, mga kababayan, ay yan daw po ang iisipin ng mga Pilipino. Sang-ayon ka ba dito kay Toby Chanko na pag hindi napakulong itong si Martin Romualdez ng kasong plunder, may hawak na lihim, napakalakas, na tinatago, may tinatagong alas at lihim si Martin laban dito kay Marcos Jr.? Ano sa tingin niyo mga kababayan? At ano sa tingin niyo itong banat ni Toby Chanko? Isa na ba itong pagpaparinig? Isa na ba itong matinding banat? Kasi kung tutuusin, bilang isang, siguro I think kamag-anak yata ni Marcos si Chanko, di ba? Isang kamag-anak, isang kaibigan o kaalyado, pwede ka naman manahimik na lang, di ba? Hindi mo na lang ito sabihin, bahala sila, magpinsan na. After all, di ba, magpinsan to mga ito eh. After all, pumirma rin naman ako sa impeachment ni BP Sara. Yan lang ang hindi ko dito nagustuhan kay Toby Chanko eh. Di ba? Alam naman niya na siya rin mismo nagbulgar nung nakaraan na ang impeachment kay BP Sara eh mayroong sinasabi di umano. Bago pumirma, kailangan, di ba? May mga ganitong pangako na milyon-milyon para lang pumirma. At syempre, na-release yun. Kasi pumirma eh. Di ba? Yun ang conclusion namin mga Pilipino. Yun ang problema kasi nga alam mo na ito, Mr. Toby Chanko, pero pumirma ka pa rin sa impeachment. Saka rin ba doon sa sinasabi mo? Eh, nagtatanong lang tayo dito, Mr. Toby Chanko, ano? Eh, kasi ikaw naman may nagbulgar din yan eh. Yun lang ang problema namin dito mga kababayan sa mga ito. Kasi nga, nagiging mga pakunwari. Kaya wala po tayo talagang aasahan dito sa mga ito eh. Tanggalin ko na pala ito, wala na pala ang ABS. No?
wala na tayong nagiging wala na tayong tiwala sa mga ito, 'di ba mga kababayan? Kasi nga dinimikos-mikos na lang tayo, dinadaan na lang tayo sa ano, 'di ba? Isa pa sa diretsuhin muna natin ito. Isa pa ito sa dinadaan tayo sa tokes-toke, sabi nga ni partner Buds. Dinadaan tayo sa kanyang mga pananalita kunwari eh. Alam mo naman kung sinong napakahusay magsalita. Panoorin muna natin 'to mga kababayan na mayroon pa tayong isa. Ilang kondisyon umano ang inilatag ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng pagsuporta sa presidential campaign ni PBBM. Ayon yan mismo kay presidential son Sandro Marcos. Sa break-up naman ng Uniteam, sabi ni Congressman Sandro, he kind of saw it coming. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laid Cabagani. Isang pasabog sa likod ng 2022 elections. Inihayag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na may isang nakaupo umanong opisyal noon sa Duterte administration na nag-alok ng suporta sa kanyang ama na si President Ferdinand Marcos Jr. Kapalit ng karapatang sila ang mamili sa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. Sa panayam kay Marcos sa Prime TV, ang estasyon na pagmamay-ari ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, sinabi niya na kabilang sa mga hiningi umano ang pagpili ng Executive Secretary, House Speaker, Senate President at iba pang Cabinet Secretary. Teka sandali. Ano daw ang narinig natin sa panayam niya sa Prime TV na itong Prime TV daw ay pag-aari ni Martin Romualdez. Oh, kaya naman pala mga kababayan. Kaya naman pala mga kababayan, nagsalita na ito si Toby Chanco. Yun naman pala yun. Kasi nga naramdaman na ni Toby Chanco na teka, bakit tila ay hindi pa napapakulong itong si Martin Romualdez? Nauna na napakulong si Marcolita at saka si Mike Defensor sa kasong plunder na hindi man naman po sila nagnakaw sa flood control. Samantalang itong mga dinilibera ng malita, hindi pa nakukulong. Teka, sandali ha, sandali. Tapos ngayon, itong si Sandro, andun sa kanyang istasyon, pag-aari ni Romualdez. Oh. Anong ibig sabihin nito? Kayo na mga kababayan. 1 + 1 equals, bobo mo pag hindi mo masagot yan. Secretaries na hindi naman pinayagan ni PBBM. Nabanggit din ng presidential son na nagpunta sila sa Malacanang para hingi ng endorsement ni dating President Rodrigo Duterte. Pero sa halip na matandang Duterte ang humarap, 3 tao raw ang sumalubong sa kanila. May isang sitting official umano ngayon sa 3. Aminado naman si Sandro Marcos na nakita na niya noon pa ang posibleng pagkakawatak ng Uniteam. Nakalulungkot daw ang paghihiwalay ni na PBBM at Vice President Sara Duterte, lalo na ang resulta nito nakaguluhan sa politika. Aniya, ang ganitong power struggle rin ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang alyansa. Para sa Agenda Weekend, Laid Cabagani, Billionaire News Channel. Matapos ang revelasyon ni Presidential son and Majority Floor Leader Sandro Marcos na may kondisyones ang Duterte administration nang i-endorse for President si PBBM noong 2022, binalikan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kung saan nagsimula ang umano'y galit ni Vice President Sara Duterte. Wag na tayong ayaw ko na palabas yan si Auntie Claire kasi mas lalo lang kayo ma-high blood mga kababayan. Isa lang po ang nakita natin dito ha. Una mga kababayan, totoo naman yan na nanligaw talaga sila. Nanligaw talaga sila, di ba? Alam mo naman na nagmamakaawa naman itong pamilya na ito. Alam naman nila na kung hindi sila susuportahan ng mga Duterte, ay hindi po sila mananalo. Talo talaga sila ni Leni mga kababayan. Talo na nga po siya nung nakaraan di ba? Ni Leni sa pagka-vice presidente. Wala naman po siyang ginawa Nanood lang po siya ng Netflix nitong nakaraan, 'di ba? Bago tumakbo ng pagka-presidente. Hindi po siya opisyal. Wala po siyang nagawa mga kababayan. Alam niyo kung bakit lang siya nanalo? Ito'y talagang dahil kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan lang po yan mga kababayan kasimple. Wala na po tayo ritong Ngayon, nagsasabi siya ngayon dito na para bagang ang dating sisiraan pa niya si Tatay Digong. Ugok mo, Charis. Ha? Ano ba ang binigay niyo? Wala.
lahat naman ng mga, wala namang kalyado si Tatay Digong na nakarating dyan sa Malacanang na nailagay ninyo Kung mayroon man, katulad ni Attorney Trex anong nangyari? Di ba saglit lang? Si Attorney Vic Rodriguez, hindi rin naman dahil sa Attorney Vic, kay Marcos talaga yan, di ba? Pero saglit lang din. Isa lang ang simple dito, isa lang yung kaliwanag dito, Charis. Lahat ng mga matitino na dati kasama ni Tatay Digong at naupo dyan sa Malacanang, puro nag-alisan na rin kasi hindi nila masikmura. Ito pong ginawang administrasyon na ito na puro kawalang-hian lang. No? Ay nako, Charis. Sa totoo lang, wala na yung kaikikan mo na yan Paano ka na lang paipal ka na lang. Wala na yan, walang kwenta na yan doon sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Sabihin na lang natin. Hindi kayo pinagbigyan, hindi kayo hinarap ni Tatay Digong. Sapat ba ito para ipakulong ninyo at ipakidnap nyo sa Tatay Digong? Hindi nyo ba naisip na hindi dahil kay Tatay Digong yung lolo mo matagal nang nakapraser doon sa Ilocos? Si Tatay Digong lang ang nagpalibig. At yung mga kakampi ninyo ngayon, sige, tingnan mo mga kakampi ninyo. Isa dyan sa mga kakampi ninyo ngayon, gustong ipahukay na noon. Ayaw magpalibig. Duterte lang noon ang nagmalasakit sa pamilya ninyo. Gago, wala kang utang-utang na loob. Mana ka talaga sa lolo mo. Mana ka sa tatay mo. Di ba? Wala kayong utang-utang na loob talaga. Ayaw ko na sana itong mga kababayan pero nasisingit kasi dito. Pero simple lang yan mga kababayan. Naghahanap lang ito ng mga ingay lang, paingay-ingay lang yan mga kababayan. Pero ito talaga ang dapat na ingay na hindi nila dapat So tingnan nyo gaano nung kagalit sa inyong tao. Mga Marcos, ayan. Sabi dito na isa, Taklolo, Bongbong Marcos. Napa-PI na. Napamura na. Hanggang liig na dito sa amin ang baha. Ayan po nagpost si Chacol Cruz. Ayan, tingnan nyo mga kababayan. Minumura na kayo ng taong bayan. Mahiya naman kayo, magsipaglayas na kayo. Tingnan nyo. Ito. Post din to ng SMNI. Lubog sa baha ang Kagisikan Elementary School sa lungsod ng Calapan, Oriental Mindoro ngayong Lunes. Ngayong Lunes pala ito mga kababayan. Makikitang halos umabot na sa ibabang bahagi ng mga bintana at bubong ang antas ng tubig. Dahilan upang ganap na hindi magamit ang mga silid-aralan at pasilidad nito. Ito po mga kababayan ay sa Oriental Mindoro. Sa post po ito ng SMNI online. Ayan Ayan po mga kababayan. Makakapag-aral pa ba mga bata dyan? Nasaan na mga pera dyan sa flood control? Saan nyo dinala? Charis. Pera dyan. Kabi-kabila ng baha ngayon. Ito. Speaking of Charis, ayan. Ilocos na yan. Ilocos. Baka naman si Diretsyon. Si Dison, Davao na naman punta. Gago ka ayan. Iba Iba itong mga... Wala tayong nakita ganyan sa Davao, di ba mga kababayan? Wala ganyan Matitibay yung sa Davao, wala tayong nakikitang ganyan. Ito pa, tanto. Ayan. Lahat ng bahay nakapatay na mga kuryente dahil abot na lahat ng outlet. Ayan. Saan yan? Ate, saan? Tapos pupunta kayo dito, mamimigay ko bigas, dilata. Ano? Di namin kailangan yun. Kailangan namin ma-actionan tong lugar na to. Marcos, di daw nila kailangan ng dilata. Aksyonan nyo daw yung lugar na yan. Ay! Hindi pala kay Marcos Lahat yan. ng sasakyan dito, lubog na. Kay Rimulya, Cavite Ayan pala yan. bahay yan, senior nakatira dyan. Wala ng pinto, hindi na makita. Grabe Kita nyo yung pinto sa baba, wala na. Grabe mga kababayan. Cavite pala to. Saan to sa Cavite? Marulas, Kawit, Cavite. Naway maksyonan po agad at hindi na
Paulit-ulit, taon-taon ang nangyayari sa tramo Marulas, Cavite. Ayan, wala na makita dito. Awit Cavite, Ayan. mga kababayan. Lahat ng bahay nakapatay na mga kuryente dahil abot na lahat ng outlet. Ayan. Tapos pupunta kayo dito, mamimigay ko bigas, dilata. Di namin kailangan yun. Kailangan namin ma-actionan tong lugar na to. Yan. Sige pa. Huwag kayo makialam sa mga rally. Para madanasan nyo ng madanasan yan. Huwag kayo makialam. Marami po kasi dito sa ating mga kababayan yung walang pakialam sa mga rally. Diba? Wala silang pakialam sa mga rally. Ayan. Ito pa mga kababayan, no? Ayan, no? Puerto Galera, Calapan City pala yan, mga kababayan. Ayan, no? Ayan, ito, Nauhan. Oh. Ayan, no? Baha. Ayan, ang bikir, pinasok na ng baha. Oh, ayan, mga kababayan. So, sige lang, marami kasi sa ating mga kababayan yung walang pakialam sa baha. Kaya ngayon, pagka mayroon pong nagrarally patungkol po dito sa baha, para panagutin po yung mga magnanakaw sa baha, galit sila. Galit pa kayo sa mga nagrarally. Para panagutin yung mga magnanakaw sa baha, magalit pa kayo. Pag may magrally, huwag kayong makiisa. Galit kayo kasi natatraffic kayo. Oh, ito pa. Sa Marikina, mga kababayan. Aliado na ito ni Marcos Jr. Oh, tingnan niyo. Nandito Tawag tayo din ngayon po. sa pumping station dito sa Tumana. Tinanunin niyo itong hindi pa pinapaandar ito. So may problema yung gumagawa nito. So kami po nakikiusap kami kay Secretary Vince Dizon. Yung gumagawa dito ang pangalan JD Legaspi. Inaalalahanan namin sila kagabi, paandarin na nila ito. Pero kagabi tinesting nila, nakita daw nila, ni-report nila ngayon sa akin na meron daw palang diferensya. Kagabi pa nila nalaman. Kung alam nila kagabi pa, bakit ngayon hindi nila inayos? Diba, tingnan niyo po nangyayari dito. Oh. Ayan na. Ayan hindi umaandar yung pump hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na nito. Ayan na. Dapat dito isuspindi ng gumagawa dyan. Ha? Ayan na. Ang tagal-tagal na. Dapat umaandar na ngayon yan papunta doon. Pero hanggang ngayon wala pa. Nananawagan ako kay Secretary Vince. MMDA, kay Chairman Artes. Mag-take over na kayo dito. Suspindihin nyo na po yung JD Legaspi na yan. Kasi pagkatagal-tagal po nila, hindi pa rin nila ginagawa ito. Nakakapikan na po Ang tagal na po namin nag-aantay. Kawawa po yung mga tao natin dito. Nag-aantay sila lahat. Asawa po ito ni Kimbo, mga kababayan. Pakiusap na lang po. Nakikiusap po kami. Tulungan nyo po kami. Maganda po yung proyekto. Pero kung hindi po yan pinapaandar, baliwala po. Ito po yung sinasabi natin na gumagastos tayo ng pagkalaki-laking halaga. Ni isang tao, wala po silang tao dito. Yan. Gumagastos po tayo ng napagkalaki-laking halaga. Yan po ang nangyari po ngayon sa Marikina. Ito ang informasyon grabe yung basura na in-expect naman sa isang pumping station sa paligid ng nabanggit na instrumento. Mabuti na lamang at kagabi ay nagpadala ng mga mobile pumps ang Department of Public Works and Highways, naging Metro Manila Development Authority upang tumulong sa pagpapahupa ng baha dito sa Barangay Tumana at maging doon sa mga adjacent barangay na Barangay Nangka at Barangay Malanday. Ayan na, mga kababayan. Kaya ngayon, dito Puro sa baha. Standby, Edniel Parosa. Ito pa, baha. Ayan, papasok. video ngayon. Edniel, ano yan, nakabalsa ka? Parang ang lalim naman yan. Pakita nga kami ng full Malalim pa. video TV. Ayan. Malalim Nakabalsa. pa itong baha ngayong araw ng Lunes kahit hindi na ganun kalakas yung ulan, Lakay at Sisel. Naglalakad yung chicks na naka-shorts Hindi, kanina yun lakay mo kasi ibang ganun ba area yan? yun. Ito sa area ni Edniel, hindi. At ito pa ang sitwasyon dito, Sister Ed, Lakay Dayo, kailangan pang magpansa ng mga residente rito para makapasok o makalabas dito sa baha nilang area. Oo nga, lalim. Sa katunayan, Nakabalsa na sila. itong area ng Barangay de la Paz na katabi rin ng Creek Lakay, may mga portion pa na abot ng hanggang bewang pa ito, yung taas ng tubig dito. Nakita ko Ayan, mga kababayan. Sige. Hindi madaanan ng light vehicle sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa baha. Para sa update na sa frontline ng balita, ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, good morning. Ano maulan at
mga residente. Kapag ganito kalabo yung tubig, Mami Chiki, hindi natin nakikita kung may lubak, bukas na drainage, bato, iba pang debris sa ilalim. Kaya huwag po basta-basta lumusong, lalo na kung hindi kabisado po yung lugar. At para naman po sa mga kapatid natin motorista, except po dito sa may Skyway, hindi na po ito passable nga sa mga motorsiklo at light vehicles. Kaya palala po sa mga Paamoranto, Retiro, La Loma, huwag na po muna kayo dumaan dito sa pwesto. Paulit-ulit na lang po itong mga ganitong senaryo, mga pangyayari sa ating Tinaas bansa. muli mga sa kababayan. ikalawang alarma ang antas ng level ng tubig sa Marikina River, bunsod po ng pag-ulang dala. Ganito na lang po paulit-ulit ang mangyayaring baha sa ating bansa, mga kababayan. Nare-recycle na lang, no? Wala po sanang problema kung ito pong ating gobyerno ay umaaksyon naman. Umaaksyon naman. Kaso, ang problema ganito, umaaksyon daw sila at binabudgetan daw po ito ng napakalaking budget, mga kababayan. Ano ho? Ang problema, katulad nga na sinabi ni Marcos, di ba? Tuloy-tuloy daw nila ito gagawin hanggang 9 na buwan para mawala na po or mabawasan na or malaki na pong mawala. Ang problema, hindi po effective. At ang masaklap, napakalalaki po ng mga budget dyan. Kung ginamit talaga, kung hindi po talaga ninakaw ang pera dyan, malamang hindi po magkakaganyan yan, mga kababayan. Kasi katulad na lang din, sinabi ni Dizon, di ba? Ito daw po ay ginagamit sa mga airport, sa mga paliparan, runway, at doon din sa mga expressways, no? Makikita naman natin sa mga expressway at sa mga runway, bibihira po yung may mga natutuklap na mga espalto. Bakit? Kasi nga daw po, bukod sa ginagamit po yan sa ibang mga bansa, proven na doon, mga matitibay talaga yan, espesyal na klase ng espalto. Bakit dito sa EDSA? Bus lang nang dumadaan. Wala pang 1 taon, 6 na buwan pa lang. Wala pang 6 na buwan ata. Ganun na kaagad ang nangyari. Yun po ang masaklap, mga kababayan. Kasi nga po, habang sila patuloy na papugi dyan, ang taong bayan ang nagsasakripisyo at nahihirapan. Plus, nawawalan, nananakawan pa tayo ng pera ng yan. Yan po ang masaklap. Double kill, kumbaga sa mga laro-laro pa ng mga bata sa computer. So, adding insult to the injury. Sobra tayong sinasaktan nitong mga opisyal ng gobyerno na ito. Dahil pag mayroon pong investigasyon, mayroon pong dapat sana magsagawa ng investigasyon, ayaw maggawa ng investigasyon nitong si Pindalo Erwin Tulfo. Paano kasi? Tatamaan din siya pagka mapunta na sa flood control ang investigasyon. Ganun lang po kasimple yan, mga kababayan. Kaya tayo, wag po tayong titigil. Kahit yung iba dyan, wala pong pakialam, umiiyak lang. Katulad ng isa kanina, di ba, sa Cavite, sabi niya, pupunta kayo dito, mamimigay ng sardinas, bigas. Kailangan natin magsama-sama, pumunta tayo sa EDSA lahat. Isarado natin ang EDSA pag panahon ng mag-rally tayo. Wala nang matitira sa bahay. Pumunta na lahat. Kung ayaw ninyo, di patuloy kayo magsapir ng ganyan. Gusto nyo yan eh. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kasimple. Huwag kayong sisigaw pagka ganyan. Wala kayong karapatan. Di ba? Yung mga tao na mga galit noon sa mga rally, walang karapatan magreklamo ngayon sa baha. Okay? Kasi ang sinisigaw sa rally, dahil ito sa mga baha, para panagutin ang mga magnanakaw na gumawa dito sa mga baha na ito. Kaya kayo, wala kayong karapatan magreklamo ngayon. Puyo kayo ngayon. Diba? Para magkaroon kayo ng karapatan, makilahaw kayo sa mga rally, lumabas tayo, pumunta tayo lahat sa kalsada, at panagutin natin. Sagutin nila ang sobrang hirap ng dinadanas natin dahil sa baha. Kung ayaw ninyo, di magtiis kayo. Wala kayong karapatan magreklamo. Mga kababayan, kung ano masasabi niyo sa video ito, paki-comment niyo po dyan sa baba at pupusuan, babasahin po natin pag-usapan. Maraming salamat, Pilipinas. Bye-bye po.